Nais ko po basahin po ang ating katuruan and confession here in chapter 3, paragraph 6. Chapter 3, paragraph 6. Sabi ho dito kung paanong itinalaga ng Diyos sa mga hinirang tungo sa kalwahatian, gayon din naman sa walang hanggan at pinakamalayang layunin ng kanyang kalooban, ay itinalaga niya ang lahat ng paraan para doon. Kaya ang lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay itinubos ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At sila'y tinawag upang sumampalatay kay Kristo. Ayon sa pagkilos ng Espiritu na sa tamang panahon, sila'y hinirang, inampon, at ginawang matuwid. Sa wikang English, accordingly, those who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called to faith in Christ, by His Spirit working in due season, are justified, adopted. Ang magiging tuon po ng ating pansin nitong hapon sa ating Sunday School Confession is yung doktrina patungkol sa adoption. Tayo po ay inampon ng Diyos. When we speak about the doctrine of adoption, this simply means ito po yung divine act of God in bringing us into His family. Ang pagkilos ng Diyos sa konteksto ng kaligtasan upang mailipat po tayo mula sa kaharian ng kadiliman into the kingdom of God's light or God's family. The reason why meron pong gaytong klaseng patotoo ang ating mga kapatid na Reformed Baptist is due to the fact that ang doktrina patungkol sa adoption ay makikita sa Biblia. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 8, beginning at verses 14 to 17. Romans chapter 8, verses 14 to 17. Saan nanggaling? Saan nakuha ng ating mga kapatid na Reformed Baptist ang katuruan tungkol sa adoption? Sabi po dito in verses 14 to 17, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon sa pamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya, sapagkat kung magtitiis kayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Now, if we just read, mga kapatid, verse 15, dito ho natin nakukuha yung doctrine of adoption. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. In other words, inampun po tayo, kinuha po tayo, inangkin po tayo, itinuring tayo, mga anak ng Diyos. May mga kasabihan po sa ating mundo kagaya po nito. Ang lahat ng taong nilalang ng Diyos o nilikha ng Diyos ay mga anak ng Diyos. That is not true according to the Bible. We can say ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay masasabi natin anak ng Diyos. The way we need to articulate what we mean by anak ng Diyos in light of Scripture is to be understood by these means. Unang-una, ang ating orihinal na estado bago po tayo naligtas o iniligtas ng Diyos is that unang-una, mga kaaway tayo ng Diyos. We were enemies of God. Pangalawa, we were a part of Adam's family. Not Christ's family, Adam's family. Pangatlo, we were under the kingdom of darkness, not the kingdom of light. In short, masasabi natin,
by nature, nung tayo po ay isinilang po dito sa mundo, we were not a part of God's family. Kalaban tayo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos. Nasa ilalim po tayo ni Adan. Wala pa ho tayo sa ilalim ni Kristo. We were under Satan's family, not God's family. Ngayon, nung tayo po ay iniligtas po ng Diyos, the moment na tayo po ay sumampalataya kay Kristo, madalas na binabanggit po ng Biblia, itinuring tayo mga anak. Now, kapag yung mga salitang itinuring mga anak is used, lalo na after we've come to faith, that is no different than the word inampon. Kaya ka itinuring anak ng Diyos dahil inampun ka na ng Diyos. Inilagay ka ng Diyos sa kanyang pamilya. You are a part of God's family. You have now been adopted. You are no longer an enemy. You are no longer a child of darkness, a child of wrath. You are now part of God's family. At paano ho natin malalaman na tayo po ay mga anak ng Diyos? Paano ho natin alam na tayo ay inampon ng Diyos? Well, ayon po sa verse 14, ang mga taong pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So how do I know? How do we know that we are adopted into God's family? Ibinigay sa atin ang Espiritu Santo to lead us towards Christ. That's how you know. The reason why yung mga tao are not being led to Christ, hindi sila bahagi ng family of God. Kung natatandaan po natin yung sagot ng ating Panginoon sa mga taong nagsasabi ho sa Kanya, O Guro, Lord Jesus, or Jesus, O Jesus, sinasabi nila, look, your mother and your brothers and your sisters, implying yung family po niya sa laman. Pero ang sagot ng ating Panginoon, who is my mother? Who are my brothers? Who are my sisters? Sinabi ho niya, ang kanyang pamilya ay hindi yung mga pamilya po niya sa laman, kundi ang kanyang tunay na spiritual family ay yung tumutupad ng kalooban ng kanyang ama. So in one end, we can say, meron po tayong biological family. Pero hindi lahat ng mga biological family members natin ay maituturing spiritual family. Halimbawa, Olivares po ako. Pero, hindi nangangahulugan lahat ng aking mga kapamilya, kamag-anak na Olivares is a part of the spiritual family of God. And why is that important? The reason why that's important is due to the fact that kapag kayo ay inampun ng Diyos into His family, yung pamilya po na yan is the only family that will last for all of eternity. It is the only family that will be able to endure judgment. It is the only family that will last into all of eternity. Kagaya nga po na nabanggit ko sa inyo kanina. Every institution na nakikita po natin sa mundo ay papanaw balang araw. The only instituted body na kailanmay hindi mawawala ay yung church. Yun ang katuruan po ng Biblia. So bakit po tayo inampon ng Diyos? Bakit ibinigay po niya ang kanyang Espiritu sa atin? Dahil ang lahat ng bagay will not test the time. The only ones na mananatili magpakailanman is the spiritual family of God, which is the church. It is no wonder why sinasabi sa atin ng Biblia, kailangan magmahalan tayo. Kailangan magkaisa tayo dahil tayo-tayo rin, kung loloobin ng Diyos, ang magkakasama pagdating po natin in glory. So, kapag tayo po ay inampun ng Diyos, the church now becomes your family. God is your Father. Jesus is not just your Lord, siya ang ating panganay na kapatid ayon sa Biblia. He is our older brother. Bahagi po tayo sa kanyang pamilya. So how do we know that? Dahil ibinigay ang kanyang Espiritu sa atin. Pangalawa, kung babasahin po natin ang verse 15, sabi ho dito,
At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muli matakot, sa halip ginawa kayo mga anak ng Diyos. Ngayon sa pamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. So not only is Jesus your older brother, not only ginagabayan ka ng Espiritu, pero ang ating Ama ngayon ay ang Diyos Ama. Kung natatandaan po natin kung ano sinabi ni Kristo sa mga Pariseo in John 8, hindi mo ama si Abraham. Hindi mo ama ang Diyos. Dahil kung ama mo ang Diyos, tatanggapin mo ako. Pero ninanais mo ako patayin. Kaya minais ka na pumatay dahil ang iyong ama ay si Satanas. So bago pala ho tayo na born again, ang ama natin ay si Satanas. Kaya lahat ng hilig natin, lahat ng kasamaan, nagagawa natin without conviction, dahil ang ama natin, ang pamilya natin ay si Satanas at ang kingdom of darkness. Pero ang ginagawa ng adoption, when you are born again, tinanggal ka na ng Diyos doon. Inilipat ka na. Hindi mo na pamilya ang mundo, hindi mo na pamilya yung kasamaan, hindi mo pamilya ang kaharian ng kadiliman. Ang pamilya mo na ay ang Diyos. He is your Father, Jesus is your Lord, Savior, and your elder brother, and the Holy Spirit is your guide. That's the family of God. At dahil po ang Diyos Ama ay ang ating Ama, ano po yung ating mamanahin balang araw? Verse 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung matitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Ano po yung minana po natin nung tayo po ay bahagi sa pamilya ni Adan? Kamatayan at kabulukan at kasalanan. Pero nung tayo po ay inampon ng Diyos at inilagay po sa ilalim ng pagiging ulo ni Kristo, ang ating mamanahin balang araw is life eternal, glorification, new heaven, new earth. Hindi pera, hindi ginto o pilak o mga mamahaling bato ang mamanahin po natin balang araw, kundi everlasting life. Wala na sa atin ang kabulukan, wala na ho sa atin ang presensya po ng kasalanan. Kaya nga, at the end of the day, kung yung mga tao dito sa mundo na minamaliit, pinagtatawanan dahil inampun lang sila, dahil wala silang mga tunay na magulang na magmamalasakit sa kanila. Well, in the kingdom of God, being adopted by God is the most highest privilege. Dito sa mundo, if you're adopted, pagtatawanan ka eh. Minamaliit ka eh. O iinsultuhin ka eh. Pero in the lens of Scripture, to be adopted by God is the highest calling. Tayo mga kapatid, sa kabila ng ating karumihan at kasamaan, inampun tayo ng Diyos. Kumbaga, ang mga tao titignan pa nila kung yung itsura ng isang bata, bago nila ampunin, yung lahi ng bata, bago ampunin. Pero tayo mga kapatid, walang kagandahan makikita sa atin noon. We were evil, sick, dead people, spiritual corpses. Nabubulok ang ating pagkatao. And yet, pinili tayo ng Diyos para hugasan, para linisin, at para ampunin upang ituring ho tayo bilang mga anak ng Diyos. At the end of the day, mga kapatid, if we are a part of God's family, ang isang maganda praktikal na pag-aaral din po dito na binibigay sa atin ng Biblia is that how we look at one another bilang church is to be understood as the family of God. Kung talagang tayo po ay pamilya ng Diyos, if we are truly looking at one another bilang members, sisters, brothers in Christ, you are my family. We are family of God. At kung sa ating mga tunay na pamilya,
Nandun po ang ating malasakit, pagmamahal, and willing to do everything for them. How much more for your spiritual family that God put you in? If we are doing all that we can para sa ating mga biological family members, how much more for our spiritual family members in Christ? Kaya whenever we talk about the doctrine of adoption, it is a divine act of God to bring us into His family. And who is the family of God? Yung mga na kay Kristo Jesus. So with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of the doctrine of adoption, I hope it was conveyed clearly po sa inyo, and the grace of God upang tayo po ituring mga anak. It came with a huge price, the price of the cross. Does anyone have any questions this afternoon sa ating pag-aaral of the doctrine of adoption? Meron po ba tayong mga katanungan this afternoon? Yes. Pastor, normally nakakaligtaan yung doktrina ng adoption when it comes to yung order of salvation. Pero hindi natin ma-deny na parte yan sa proseso ng paligtasan. Yes. But where would we place that? Mm. Ano ba yan? Pagka-born again ba natin? Mm. Yeah. That's a very good question, yeah. Kasi sa Roma 8 kapatid, kita naman natin doon. Those He predestined, He called. Those He called, He justified. Those He justified, He glorified. So, ang tanong din, isa natin ilalagay yung adoption doon. That's a very difficult question kasi we could say that in light of yung mga ibang detalye in Scripture, unang-una John 1:12, ibinigay sa kanila ang karapatan na maging anak ng Diyos. Pero ano yung basihan? To those who believe in His name. So we can say, along the lines between called and justified, nandun yun. Kaya ka itinuring matuwid kasi anak ka na ng Diyos. At paano ka itinuring anak ng Diyos? Dahil sumampalataya ka through the gospel calling. So maybe we could put it there. I wouldn't put it after sanctification. Kasi kaya ka nga sinasanctify kasi anak ka na ng Diyos eh. Nasa iyo na ang Espiritu Santo. Again, I could be wrong, pero the way I see it, nung tayo ay tinawag ng Diyos, itinuring na tayo mga anak. Nung tayo ay sumampalataya, then itinuring tayo mga anak. But then it also mentions, paano sila naging anak ng Diyos? By the will of God. So we could say that in sequence, maari nandun siya between called and justified, or between called and a little bit after justified. Probably one of those two. Yeah. But I can't be exactly certain, at least from what I see in Scripture. Okay? Kuya. Pastor, yung word na father sa Old Testament, may nagdasal ba na prophet that father, like what Christ prayed, how Christ prayed, right? Christ addressed Elohim. Yes. So, meron ba nagdasal na or nag-proclaim that father in the Old Testament? We could say Israel did. We could also say that in the Old Testament, yung scripture references, kuya, is not coming to mind right now, pero in our study before on this topic, yung salitang father in the form of a prayer is in fact in the Old Testament. Ang turing po ng mga Hudyo sa kay Yahweh was father. Kaya nga in the book of Isaiah, yung mga statements na everlasting Father is found there. So yung concept of Father, dahil sa pangangalaga ng Diyos sa mga Israelita, is definitely there. Pero yung exact scripture reference, hindi ko po matandaan, but we can definitely find it in the Bible that there is a statement of Father there for sure. Even in the Torah, like in the five books, right? They're in exile. If I'm not mistaken, Deuteronomy yata. If I'm not mistaken. Kasi yung konsepto ng ama, kuya, is more along the lines of, I have been a father to you. Or along those lines. Pero yung exact verse, addressing him as a father, perhaps it's there for sure. Kasi kung yung concept nga po ng father nandun eh,
then most likely yun ang turing ng mga Hudyo sa Diyos. Kaya nga, it was such a big deal pagpasok ni Kristo that He's my Father at hindi mo kilala yung Father ko. When for them, no, God is our Father. Pero paano mo naging Ama ang Diyos, hindi mo nga ako kinikilala. So the concept is already there. Yeah. Yeah, I'm asking on behalf of the Muslim kasi hindi nila. Yeah, yung exact reference kuya, hindi ko ho matandaan, pero I'm sure it's there, the concept of Father. Yeah. I'll have to get back to you po on that one. Okay? Anyone else has any other questions this afternoon sa ating pag-aaral of adoption? Okay. Well, if there's no other questions mga kapatid, manalangin na po tayo and we can get into fellowship.